Maligayang ika-15 anibersaryo, Marisa. Ngumiti ka sa harap ng mga bisita, habang ang asawa mo ay may ibang hinahalikan sa dilim, at ang regalong suot mo ay tira-tira lang para sa tunay niyang mahal. Ang lamig ng kristal na kuwintas sa aking leeg ay tila unti-unting nanunuot sa aking balat, kasing lamig ng hangin dito sa ingrandeng bulwagan ng mansyon ng mga Monteverde. Nakatayo ako sa gitna ng liwanag, suot ang isang mamahaling bestido, habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa amin ni Adrian. 15 taon. 15 taon ng pagtitiis, pag-aalaga sa mga anak, at pagpapatakbo ng negosyong ipinagkatiwala sa akin ni Don Rafael. Akala ko, sapat na ang maging tapat na asawa at masunuring manugang para magkaroon ng payapang buhay. "You look beautiful tonight, Marisa," bulong ni Adrian bago niya ako hinalikan sa pisngi sa harap ng mga bisita. Amoy mamahaling alak ang kanyang hininga, at ang ngiting iyon na dati-rati ay nagpapakilig sa akin. Ngayon ay tila isang maskara na dahan-dahang natituklap. Ngumiti ako pabalik, kahit nararamdaman ko ang bigat ng isang lihim na kanina ko lang natuklasan. Bago magsimula ang party, kinuha ko ang kanyang tuksedo sa kwarto. May hinahanap lang sana akong panyo, pero isang pirasong papel ang nalaglag mula sa bulsa nito. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. ₱250,000 para sa isang set ng diamante. Hinawakan ko ang kuwintas sa aking leeg. Kristal lang ito. Maganda, kumikinang, pero alam ko ang pagkakaiba ng kristal sa diamante. Ang regalong ibinigay niya sa akin para sa aming crystal anniversary ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong piso. Kung gayon, nasaan ang diamanteng binayaran niya? Kanino niya ibinigay ang tunay na kayamanan habang ako ay pinapalamutian niya ng peking ningning sa harap ng maraming tao? "Marisa, hiha. Ang ganda-ganda mo naman," pati ni Cynthia, ang aking sister-in-law. Ang kanyang mga mata ay tila nanunuri, tila may hinahanap na lamat sa aking anyo. Bagay na bagay sa'yo ang kuwintas mo. Simple lang, pero halatang pinag-isipan ni Adrian, di ba? Nagtagpo ang aming mga mata at nakita ko ang isang mabilis na sulyap niya kay Liza, ang matalik kong kaibigan na nakatayo sa tabi niya. Si Liza, ang taong nakakaalam ng lahat ng pangarap ko. Ang taong kasama kong umiyak noong mamatay ang aking ama. Ngumiti si Liza sa akin, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. May kung anong kakaiba sa paraan ng kanilang pagtitinginan. Isang lihim na tila ako lang ang hindi nakakaalam. "Siyempre naman, Cynthia," sagot ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. "Hindi naman sa halaga ng alahas sinusukat ang pagmamahal, di ba? Ang mahalaga ay ang katapatan." Napansin ko ang bahagyang paggalaw ng balikat ni Liza. Umiwas siya ng tingin. Doon ko naramdaman ang unang saksak sa aking dibdib. Hindi lang ito tungkol sa isang babae sa labas. May mas malalim na nangyayari dito sa loob mismo ng pamilyang ito. Habang nagpapatuloy ang musika at ang tawanan ng mga bisita, nakita ko si Adrian na lumabas patungo sa garden. Sinundan ko siya ng tingin, pero bago ko pa siya masundan, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Don Rafael. "Marisa," ang mahinang boses ng aking biyenan ay puno ng awtoridad. "Huwag mong hayaang malingat ang iyong mga mata. Ang tunay na kalaban ay hindi palaging sumusugod ng harapan. Minsan, sila ang kasalo mo sa hapunan." Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Pero bago pa ako makapagtanong, tinalikuran na niya ako at naglakad patungo sa mga kaibigan niyang negosyante. Ang kanyang mga salita ay tila isang babala, o marahil ay isang pagsubok. Naglakad ako patungo sa isang madilim na bahagi ng veranda, malayo sa ingay ng okasyon. Gusto ko lang makahinga, gusto kong isipin na baka nagkakamali lang ako. Pero doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakarinig ako ng mga boses. "Huwag kang mag-alala, Adrian. Nakaset up na ang lahat." Akala ni Marisa ang kumpanya ang inaatupag mo, pero hindi niya alam na unti-unti na nating naililipat ang mga assets sa pangalan ni Vanessa. Boses iyon ni Cynthia. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na parang kuko na kumakalmot sa pader. "Salamat, Cynthia. Kung hindi dahil sa tulong ninyo ni Liza, baka nahalata na niya. Masyadong mapagtiwala si Marisa. Akala niya, sapat na ang magpakapagod para sa kumpanya habang ako ay nagpapakasaya," sagot ni Adrian. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi, ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot.
Poor Marisa, dugtong naman ng isang boses na hinding-hindi ko mapagkakamalan. Si Liza, she really thinks she's part of this family. Hindi niya alam na kahit kailan, hindi siya magiging isang tunay na Monteverde. Ginagamit lang natin siya para linisin ang mga dumi niyo sa negosyo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang kristal na kuwintas sa aking leeg ay tila naging isang mahigpit na tanikala na sumasakal sa akin. Hindi lang ito isang simpleng pangangaliwa. Ito ay isang planadong pagtatraidor, isang sabwatan para ubusin ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 15 taon. Ang asawa ko, ang tsidaw ko, at ang pinakamatalik kong kaibigan. Lahat sila ay nagtutulungan para nakawan ako ng kinabukasan, pati na ang kinabukasan ng aking mga anak. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, pero mabilis ko itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Kung ipapakita ko sa kanila na alam ko na ang totoo, baka mas mabilis nilang itago ang kanilang mga bakas. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang pendant ng aking kuwintas, hanggang sa bumao nito sa aking palad. Ang sakit ay nagpaalala sa akin, nagising ako, na hindi ito isang masamang panaginip. Dahan-dahan akong bumalik sa bulwagan. Nakita ko si Adrian na pabalik na rin, may dala siyang 2 baso ng champagne. Ngumiti siya sa akin. Ang parehong ngiti na pumatay sa aking tiwala, ilang minuto lang ang nakakaraan. Here's to us, Marisa. To 15 more years. Anya, itinataas ang baso. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang isang bagong klaseng lakas na nabubuo. Isang apoy na hindi gawa sa galit, kundi sa determinasyon. To 15 years, Adrian, sagot ko, habang dahan-dahang itinaas ang aking baso. To the truth that eventually comes out, no matter how hard we hide it. Bahagyang natigilan si Adrian, tila nagtataka sa tono ng aking pananalita. Pero bago pa siya makasagot, may isang waiter na lumapit sa akin at bumulong. Ma'am, tumatawag po ang ospital. Ang nanay niyo po, itinakbo sa emergency room. Ang baso ng champagne sa aking kamay ay tila biglang bumigat. Tumingin ako kay Adrian, naghahanap ng kahit kaunting malasakit. Pero ang nakita ko lang ay ang pasulyap-sulyap niya sa kanyang relo, tila naiinip na matapos ang gabing ito para makapiling ang kanyang diamante. Doon ko napagtanto ang lahat. Wala na akong kakampi sa bahay na ito. Mag-isa akong lalaban, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa aking ina at sa aking mga anak. Tinalikuran ko si Adrian nang hindi nagpapaalam. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, hinubad ko ang kristal na kuwintas at itinapon ito sa isang paso ng halaman. Hindi ko kailangan ng pikeng ningning. Mula ngayon, ako na ang susulat ng sarili kong tadhana at sisiguraduhin kong sa huli, ang diamante ng katotohanan ang dudurog sa kanilang lahat. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot sa aking paningin habang naririnig ko ang paulit-ulit na tunog ng heart monitor sa loob ng emergency room. Amoy gamot, amoy kamatayan, at amoy ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo ako sa isang malamig na sementadong bench sa hallway, mag-isa. Walang Adrian na yumayakap sa akin, walang pamilyang nakikiramay. Kailangan po nating isa-ilalim sa serya ng tests ang nanay niyo, Mrs. Monteverde, sabi ng doktor kanina. Mataas ang presyon niya at may nakita kaming bara sa kanyang puso. Kailangan ng agarang operasyon, pero kailangan niyo munang mag-deposit ng 200,000 piso. 200,000 para sa pamilya Monteverde, barya lang yon. Isang gabi lang yon sa kasino ni Adrian o isang bag lang ni Cynthia. Pero nang tawagan ko si Adrian kanina habang nasa ambulansya ako, ang sagot niya ay parang isang sampal. Marisa, alam mong tight ang cash flow ng kumpanya ngayon. Maraming binabayarang utang ang Monteverde Group. Baka pwedeng sa public hospital mo muna dalhin si Nanay Elena. Dadalaw na lang ako bukas, sabi niya, bago niya ibaba ang telepono. Naririnig ko pa sa background ang malakas na musika ng party na iniwan ko. Naririnig ko ang tawanan nila. Habang ang nanay ko ay naghihingalo, ang asawa ko ay nag-iisip kung paano makakatipid para may panggastos sa kanyang luho at sa kanyang babae. Marisa, Diyos ko, anong nangyari? Napatingin ako sa dulo ng hallway, si Liza. Hingal na hingal siyang tumatakbo patungo sa akin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kung hindi ko narinig ang usapan nila sa garden kanina,
Baka niyakap ko siya at umiyak ako sa kanyang balikat. Baka naniwala ako na siya ang tanging sandigan ko. Liza, bakit ka nandito? Tanong ko. Ang boses ko ay tuyot at walang emosyon. Nabalitaan ko ang nangyari kay Tita Elena. Iniwan ko agad ang party para samahan ka, Anya, sabay hawak sa aking mga kamay. Ang lamig ng kanyang palad. Nasaan si Adrian? Bakit wala siya rito? Busy siya sa party, Liza. Alam mo naman ang asawa ko, business is business, sagot ko. Habang tinitingnan ang kanyang reaksyon, sandaling kumislap ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang halong hiya at pananabik na hindi ko maipaliwanag. Grabe naman siya. Hayaan mo, nandito ako. Ano bang sabi ng doktor? Ikinuwento ko ang tungkol sa deposito. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa ekspresyon ni Liza. Hindi ito pag-aalala para sa nanay ko, kundi para sa sarili niyang interes. Alam mo Marisa, panimula niya, ang boses ay naging malambing. Ang tunong ginagamit niya kapag may kailangan siya. Kaya rin ako nandito kasi nahihiyaman ako pero kailangan ko sana ng tulong mo. Naipit ang pera ko sa investment. May mga naniningil sa akin sa utang sa sugal. Baka pwedeng makahiram muna ng 200,000. Ibabalik ko rin agad kapag nakuha ko na ang commission ko sa project niyo ni Adrian. Napakapit ako sa gilid ng bench. Gusto kong tumawa ng malakas. Ang kapal ng mukha niya. Alam niyang kailangan ko ang pera para sa operasyon ng nanay ko. Pero nagawa pa rin niyang manghingi para sa sarili niyang bisyo. O marahil, gaya ng narinig ko kanina, gagamitin niya ang pera para sa kung anong pakay nila ni Vanessa. 200,000 din ang kailangan ko para kay nanay, Liza, sabi ko ng mahinahon. Wala akong maibibigay sa iyo ngayon. Pero Marisa, marami ka namang tinatagong pera, di ba? Nakita ko ang bankbook mo sa drawer mo dati. Sige na, kailangan ko lang talaga. Ayaw mo namang mapahamak ang best friend mo, di ba? Doon ako natigilan. Binubuksan niya ang drawer ko. Pinapakialaman niya ang mga gamit ko sa loob mismo ng bahay ko. Ang tiwalang ibinigay ko sa kanya ay ginamit niya para busisiin ang bawat sulok ng buhay ko at iulat iyon kay Adrian at Vanessa. Titingnan ko, Liza. Pero sa ngayon, ang nanay ko muna ang uunahin ko, sabi ko na lang. Tumunog ang cellphone ni Liza. Isang notification, nagmamadali niyang kinuha ito at binasa. Nakita ko ang mabilis na pagngiti niya bago niya ito itinago. Sige Marisa, maghahanap din ako ng paraan para makatulong sa'yo. Maiwan muna kita, ha? May kakausapin lang ako sa labas. Aniya bago nagmamadaling umalis. Pero sa pagmamadali niya, naiwan niya ang kanyang bag sa bench sa tabi ko. Bahagyang nakabukas ang zipper nito. Hindi ako ang tipo ng tao na nangingialam ng gamit ng iba. Pero sa pagkakataong ito, ang kuryosidad ko ay naging isang obligasyon. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang cellphone na lumawit mula sa bulsa ng bag. Hindi ito nakalock. Marahil sa sobrang kaba o pagmamadali ay nakalimutan niyang ilock ang screen. Binuksan ko ang huling message thread mula kay A. Nandyan na ba ang pera? Gusto na ni Vanessa ang diamanteng pinapabili niya. Siguraduhin mong hindi makakahalata si Marisa. Sabihin mo, kailangan mo para sa utang mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang ana iyon ay walang iba kundi si Adrian. At ang diamanteng binabanggit ay ang nakita ko sa resibo. Gagamitin nila ang pera ko, ang perang para sa buhay ng nanay ko, para ibili ng alahas ang kabit ni Adrian. At si Liza ang kanilang tulay. Nag-scroll pa ako pataas. Maraming pictures ang nandoon, mga larawan ni Adrian at Vanessa sa isang resort na hindi ko alam. Mga larawan nilang magkayakap, nakangiti, tila isang masayang pamilya. Pero ang pinakamasakit ay ang isang video. Sa video, nakaupo sila sa isang marangyang restaurant. Kasama nila si Lisa at Cynthia. Nagtatawanan sila habang pinag-uusapan ako. Ang tanga talaga ni Marisa, sabi ni Cynthia sa video. Kahit anong gawin nating pagnanakaw sa kumpanya, busy pa rin siya sa pag-aayos ng reports. Akala niya, mapapansin ni Papa ang effort niya. Hindi niya alam, matagal na kaming gumagawa ng paraan para palabasin na siya ang nagnanakaw. Cheers para sa susunod na CEO ng Monteverde Group, Adrian at Vanessa, sigaw ni Liza habang itinataas ang kanyang baso. Nabitawan ko ang cellphone sa loob ng bag ni Liza. Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog. Hindi lang pala sila nagtataksil sa akin sa kama. Pinaplano nilang sirain ang pangalan ko, ipakulong ako,
at agawin ang lahat, pati ang karangalan na pinakaingatan ko. Narinig ko ang yabag ng mga paa ni Lisa na pabalik na. Mabilis akong umayos ng upo, pilit na ibinalik ang maskara ng isang sawi at naguguluhang asawa. Marisa, sorry, naiwan ko pala ang bag ko, hingal na sabi ni Liza. Kinuha niya ang bag at hindi napansin na may nabago. Oh, bakit parang namumutla ka lalo? Tumingin ako sa kanya. Ang kaibigang itinuring kong kapatid. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang halimaw na nakatago sa likod ng magandang mukha. Wala, Liza. Bigla lang sumakit ang ulo ko, sagot ko. Sige na, umalis ka na. Kaya ko na rito. Nang makaalis si Liza, tumayo ako at naglakad patungo sa bintana ng hallway. Nakita ko siya sa baba, sumakay sa isang sasakyan, ang sasakyan ni Adrian. Kinuha ko ang sarili kong cellphone. Hindi ako tatawag kay Adrian. Hindi ako magmamakaawa. Tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Isang tao mula sa aking nakaraan bago ko pa nakilala ang mga Monteverde. Attorney Santos, si Marisa ito. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi lang tungkol sa divorce, kailangan ko ng paraan para maprotektahan ang mga assets ng Monteverde Group. Na ako ang nagpalago at kailangan ko ng ebidensya para sa isang malaking kaso ng estafa at falsification of documents. Sa kabilang linya, narinig ko ang seryosong boses ng abogado. Handa ka na ba, Marisa? Alam mong kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa pinto ng ER kung nasaan ang aking nanay, ang huling mahal ko sa buhay na pilit nilang kinikitlan ng pagkakataon. Handa na ako, attorney. 15 taon akong naging anino. Ngayon, sisiguraduhin kung sila naman ang mabubuhay sa dilim. Ang bawat patak ng swero mula sa IV bag ng aking ina ay tila isang orasan na bumibilang ng kanyang natitirang oras. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay na tuyot at nanginginig, ang nanay Elena ko, ang babaeng naglaba ng damit ng ibang tao para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Ang babaeng hindi kumakain para lang may maibaon ako sa eskwela. Ngayon ay nakikipaglaban sa kamatayan, habang ang pamilyang pinagsilbihan ko ng 15 taon ay pinagdadamutan siya ng hininga. Isang puting sobre ang iniabot sa akin ng billing clerk kanina. 6 na digit. Iyon ang halagang kailangan para sa operasyon sa puso ni nanay. Sa mundong ito, ang buhay ay may katumbas na halaga. At kung wala kang pera, ang tanging pagpipilian mo ay maghintay sa dilim. Nanay, huwag po kayong bibitaw, bulong ko, habang hinahagkan ang kanyang noo. Gagawa ako ng paraan. Pangako, hindi kita pababayaan. Eksaktong paglabas ko ng ICU para pumunta sa cashier, nakita ko si Paulo, ang panganay kong anak. 14 na taong gulang na siya, matangkad at kamukhang-kamukha ni Adrian. Pero ang tingin niya sa akin ngayon ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng puot at pagdududa. Ma, bakit ka nandito? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Sabi ni Tita Cynthia, kaya raw hindi ka umuwi sa bahay dahil abala ka sa paglilipat ng pera ng kumpanya sa sarili mong account. Sabi ni Papa, ikaw daw ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang negosyo natin. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Cynthia, ang ahas na iyon, hindi lang nila ako gustong nakawan, gusto rin nilang lasunin ang isipan ng sarili kong mga anak laban sa akin. Paulo, makinig ka sa akin, sabi ko, pilit na hinahawakan ang kanyang balikat. Nandito ang lola mo, may sakit siya, Paulo. Kailangan niya ng operasyon. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng Tita Cynthia mo. Pinitiwan ni Paulo ang kamay ko. Lagi ka namang ganyan, ma. Palaging may rason. Sabi ni Papa, si Lola naman daw ay matanda na. At ang pera ng pamilya ay dapat unahin para sa kinabukasan naming magkakapatid. Pero ikaw, pilit mong ginagastos ang pera ng kumpanya para sa isang taong wala ng pag-asa. Ang mga salitang iyon mula sa bibig ng sarili kong anak ay mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Adrian. Alam kong hindi ito ang tunay na Paulo. Ang mga salitang iyon ay mula kay Adrian. Itinanim sa isip ng isang bata para gawin akong kontrabida sa sarili kong tahanan. Paulo, ang lola mo ang nagpalaki sa akin. Kung wala siya, wala rin ako rito at wala rin kayo rito, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pigil na galit at lungkot. Whatever, ma, sabi ni Tita Cynthia, madamot ka raw talaga. At mukhang totoo nga. Tinalikuran ako ni Paulo at naglakad palayo, iniwan akong nakatayo sa gitna ng hallway ng ospital. Wasak ang puso.
Pumasok ako sa banyo ng ospital at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang masayahin at mapagtiwalang si Marisa. Ito ay isang babaeng handang gawin ang lahat. Hinawakan ko ang aking daliri. Naroon ang aking singsing sa kasal, ang diamanteng singsing na ibinigay ni Adrian noong ikasal kami. Akala ko noon, simbolo ito ng walang hanggang pagmamahal. Ngayon, alam ko na isa lang itong piraso ng bato na walang halaga sa harap ng isang pusong mapanlinlang. Pero ito rin ang tanging bagay na may sapat na halaga para isalba ang aking ina. Ito ang huling alaala ng aming pagsasama na hawak ko. Isang huling sakripisyo. Nagmamadali akong lumabas ng ospital at nagtungo sa isang kilalang sanglaan at tindahan ng alahas sa kabilang kalsada. Nang ilapag ko ang singsing sa counter, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. "Ma'am, sigurado po ba kayo? Napakaganda ng diamanting ito. Rare cut," sabi ng alahero habang sinusuri ang singsing. "Sigurado ako," sagot ko ng walang pag-aalinlangan. "Magkano ang maibibigay niyo rito?" Nang makuha ko ang pera, isang tumpok ng tig-1,000 piso, hindi ako nakaramdam ng panghihinayang. Sa bawat perang hawak ko, nakikita ko ang pagkakataon ng aking ina na mabuhay. Nakikita ko ang aking sarili na unti-unting kumakawala sa tanikala ni Adrian. Pagbalik ko sa ospital, habang hawak ko ang bag na may lamang pera, nakita ko muli si Paulo sa lobby. Kasama na niya si Adrian. Mukhang kakarating lang ni Adrian, suot pa ang kanyang mamahaling suit. Tila galing sa isang mahalagang meeting. "Marisa," tawag ni Adrian. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. "Anong ginagawa mo rito sa lobby? At ano yung hawak mo?" Lumapit si Paulo sa tabi ng kanyang ama. "Papa, nakita ko siyang galing sa pawn shop sa labas. May dala siyang maraming pera." Tumingin si Adrian sa akin, pagkatapos ay sa bag na hawak ko. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pawn shop? Marisa, sinasabi ko na nga ba? Nagtatago ka ng mga alahas ng pamilya Monteverde at ibinebenta mo ng walang paalam? Akala ko ba para sa nanay mo ang iniisip mo? Pero mukhang nagnanakaw ka na naman para sa sarili mo." "Ma, totoo ba?" tanong ni Paulo, ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Ibinenta mo ang mga gamit ni Papa para lang magkaroon ng sarili mong pera? Napaka-selfish mo talaga." Tumingin ako kay Adrian, pagkatapos ay kay Paulo. Ang puot na nararamdaman ko ay tila naging isang matalim na yelo. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na singsing ko ang ibinenta ko, dahil gagamitin lang nila yon para saktan ako lalo. Pero ang masakit ay ang makita ang aking anak na mas naniniwala sa isang sinungaling kaysa sa kanyang sariling ina. "Adrian, ang perang ito ay para sa operasyon ni nanay," sabi ko. Ang boses ko ay matatag. "At huwag mong sasabihing nagnanakaw ako. Sa loob ng 15 taon, ako ang nagpalago ng kumpanya nyo, habang ikaw ay abala sa ibang bagay. Kung may nagnanakaw dito, hindi ako iyon." "Sumasagot ka na ngayon?" sigaw ni Adrian, pilit akong hinahawakan sa braso. "Paulo, tingnan mo ang nanay mo. Ganyan ang epekto ng pera sa taong galing sa hirap. Nagiging ganid." "Pitawan mo ako, Adrian." Bulyaw ko, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay na lumalaban ako. Hinarap ko si Paulo. "Anak, balang araw maiintindihan mo rin ang lahat. Pero sa ngayon, kung gusto mong maniwala sa kanila, wala akong magagawa. Pero tandaan mo ito, gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang mahal sa buhay. Kahit pa ang buong mundo, pati na ang sarili niyang anak, ay talikuran siya." Iniwan ko silang dalawa na nakatayo sa lobby. Naglakad ako patungo sa cashier at ibinayad ang buong halaga para sa operasyon ni nanay. Habang pinipirmahan ko ang mga dokumento, ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Ang singsing ay wala na. Ang tiwala ng anak ko ay pansamantalang nawala. Ang asawa ko ay naging kaaway. Wala na akong natitira kundi ang aking sarili at ang aking paninindigan. Habang naglalakad ako pabalik sa ICU, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin ng elevator. Wala nang luha sa aking mga mata. Ang Marisa na nanalangin at nakiusap ay patay na. Ang Marisa na nakatayo ngayon ay ang babaeng sisiguro na bawat sentimo, bawat patak ng pawis, at bawat sakit na idinulot nila ay babalik sa kanila ng 100 ulit. Nagsisimula pa lang ang laban, at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima.
Ang mansyon ng mga Monteverde ay tila isang malaking gintong hawla na lalong nagpadilim sa aking paningin pagpasok ko. Pagkatapos ng gabi sa ospital, ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin ng 15 taon ng paglilingkod na nauwi sa pagtatraidor. Pero hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Kung gusto kong manalo, kailangan kong maging mas tuso sa kanila. Kailangan kong isuot muli ang maskara ng isang talunang asawa. Nandito na pala ang magnanakaw, bungad ni Cynthia pagpasok ko sa sala. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling armchair, may hawak na baso ng wine, habang si Adrian ay nakatayo sa tabi ng bintana. Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang aking bag at pilit na pinamula ang aking mga mata, tila galing sa matinding pag-iyak. Adrian, kailangan ko lang talagang iligtas si nanay. Huwag niyo naman akong pagbintangan ng ganyan sa harap ni Paulo. Lumapit si Adrian sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak. Ligtas na ang nanay mo, di ba? Ngayon, ibigay mo sa akin ang lahat ng password ng corporate accounts. Ayon kay Cynthia, hinarangan mo raw ang access niya sa accounting system kanina. Doon ko napatunayan na talagang nagmamadali silang simutin ang pondo ng kumpanya bago pa malaman ni Don Rafael ang lahat. Ang accounting system na ako mismo ang nag-set up ay may mga security protocols na ako lang ang nakakaalam. Bakit, Adrian? Bakit kailangan nyo ng access ngayon din? Hindi ba't sabi mo tight ang cash flow? Tanong ko, pilit na pinapatalinhaga ang aking boses. Huwag ka ng maraming tanong, Marisa, sigaw ni Adrian. Asawa kita, pero ako ang Monteverde. Ibigay mo ang access o hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Sisiguraduhin kong ilalayo ko sila sa isang impluensyang tulad mo. Ang banta niya tungkol sa mga anak ko ang nagpatigas ng aking loob. Tumungo ako, pilit na ipinapakita ang aking pagsuko. Sige, ibibigay ko na, pero hayaan niyo muna akong makapagpahinga. Bukas ng umaga, ituturo ko kay Cynthia kung paano i-bypass ang security encryption. Nakita ko ang mabilis na pagngiti ni Cynthia kay Adrian. Tagumpay sila sa kanilang paningin. Mabuti naman at natauhan ka na, Marisa, sabi ni Cynthia. Sige na, magkulong ka na sa kwarto mo. Kami na ang bahala rito. Pumasok ako sa aking silid, pero hindi ako natulog. Nang masiguro kong tulog na ang lahat at tahimik na ang buong mansyon, dahan-dahan akong lumabas at nagtungo sa library, ang opisina ni Adrian kung saan naroon ang main server ng kumpanya. Alam ko ang bawat galaw sa bahay na ito. Alam ko kung saang anggulo hindi aabot ang mga CCTV dahil ako ang nag-asikaso ng maintenance nito noong nakaraang taon. Gamit ang aking personal na laptop, kumonekta ako sa network. Hindi nila alam na ang ibibigay kong passwords bukas ay para lamang sa mga dummy accounts. Ang tunay na daloy ng pera ay nakatago sa isang encrypted layer na ako lang ang may susi. Nagsimula akong mag-audit. Ang bawat numero sa screen ay tila mga hiyaw ng pagtatraidor. May mga consultancy fees na nagkakahalaga ng milyon-milyon na ibinabayad sa isang kumpanyang hindi ko pamilyar. LS Creative Solutions. LS Liza Santos. Nanginginig ang aking kamay habang tinitingnan ang mga petsa. Sinimulan nila ito 2 taon na ang nakakaraan. Habang nagpapakapagod ako sa mga board meetings, unti-unti nilang nilalagas ang pondo ng kumpanya para sa kanilang pansariling luho. Pero may mas malaki pa akong natuklasan. Isang serye ng malalaking wire transfers patungo sa isang offshore account. Ang pangalan ng recipient ay hindi si Vanessa, hindi si Adrian, at lalong hindi si Cynthia. EM Holdings, bulong ko sa sarili ko. Sino ang EM? Sinubukan kong i-trace ang registration ng kumpanyang iyon. Pagkatapos ng ilang minutong pag-hack sa mga nakatagong files ni Adrian, lumabas ang isang pangalan na nagpalamig sa aking dugo. Esteban Monteverde. Napahawak ako sa aking dibdib. Esteban Monteverde, ang tito ni Adrian na matagal nang sinasabing pumanaw na o nawawala. Ang taong laging iniiwasang pag-usapan ni Don Rafael. Bakit nagpapadala si Adrian ng pera sa taong ito? At bakit nakapangalan sa kanya ang kumpanyang unti-unting lumalamon sa assets ng Monteverde Group? Biglang bumukas ang pinto ng library. Mabilis kong isinara ang aking laptop at itinago ito sa ilalim ng sofa. Anong ginagawa mo rito, Marisa? Si Bianca, ang bunso kong anak. Nakatayo siya sa pinto, suot ang kanyang pantulog,
Yakap-yakap ang kanyang paboritong unan. Ang kanyang mga mata ay mapupula, tila kanina pa umiiyak. Bianca, anak, bakit gising ka pa? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Lumapit siya sa akin at yumakap sa aking baywang. Ma, narinig ko po sila kanina. Sabi ni Papa, aalis na raw po kayo. Sabi niya, masama ka raw po. Pero alam ko pong hindi totoo yun. Nakita ko po kayong umiiyak habang tinitingnan ang picture namin ni Kuya. Naramdaman ko ang pagbasag ng aking puso. Sa gitna ng digmaang ito, ang mga anak ko ang pinakamalaking biktima. Bianca, makinig ka kay Mama, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. May ginagawa lang si Mama para protektahan kayo. Promise me, huwag mong sasabihin kay Papa na nakita mo ako rito, okay? Tumango si Bianca. Promise po, Ma. Pero Ma, sino po si Esteban? Narinig ko po si Tita Cynthia, nakausap siya sa phone kanina. Sabi niya, ready na ang lahat para sa pagbagsak ni Don Rafael. Nanlaki ang aking mga mata. Ang sabuatang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapalaya sa akin. Layon nilang pabagsakin ang mismong pundasyon ng pamilya Monteverde, si Don Rafael. At si Cynthia ay direktang nakikipag-ugnayan sa misteryosong si Esteban. Bianca, bumalik ka na sa kwarto mo. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo, ha? Nang makaalis si Bianca, mabilis kong kinuha ang aking laptop. Mayroon na akong sapat na ebidensya para sa pagnanakaw ni na Adrian, pero ang revelasyon tungkol kay Esteban ay nagbago sa lahat. Hindi lang ito depensa. Ito ay isang giyera para sa kaligtasan ng buong angkan. Kinuha ko ang aking phone at nag-type ng isang mensahe para kay Attorney Santos. Attorney, kailangan nating bilisan. Hindi lang assets ang nananakaw. May mas malaking puwersa sa likod nito. At kailangan nating mahanap kung nasaan si Esteban Monteverde bago mahuli ang lahat. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kwarto sa dilim, naramdaman ko ang bigat ng panganib. Pero kasabay nito ang isang matinding linaw ng isip. Kung akala nila ay isang mahinang biktima lang ako na pwedeng itapon pagkatapos gamitin, nagkakamali sila. Ako ang humahawak ng mga sikretong wawasak sa kanilang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako lalaban para sa aking sarili. Lalaban ako para sa katarungan ng lahat ng kinuha nila sa akin. Ang bawat hakbang ko patungo sa study room ni Don Rafael ay tila may kasamang bigat ng isang hatol. Madaling araw pa lamang at ang buong mansyon ay nababalot pa ng katahimikan, maliban sa huni ng mga kuliglig sa labas at ang tibok ng aking pusong hindi mapakali. Pinatawag ako ni Don Rafael sa pamamagitan ng kanyang pinagkakatiwalaang mayordoma. Sa loob ng 15 taon, ang silid na iyon ang nagsilbing sentro ng kapangyarihan ng mga Monteverde. Doon ginagawa ang mga desisyong nagpapabago sa takbo ng ekonomiya. At doon din madalas itago ang mga lihim na hindi dapat lumabas sa mga pader ng mansyon. Kumatok ako ng 3 beses. Pasok, ang maautoridad na boses ng aking biyenan ang sumagot. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang amoy ng lumang libro, tabako, at ang amoy ng kapangyarihan. Nakaupo si Don Rafael sa kanyang malaking silyang gawa. Sa nara, tinitingnan ang isang lumang litrato ng pamilya Monteverde. Hindi siya lumingon sa akin, pero alam kong dama niya ang aking presensya. Nagmano ako sa kanya, isang tradisyong hinding-hindi ko kinaligtaan. Dinalaw mo na ba ang nanay mo? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Opo, Papa. Maayos na po ang lagay niya pagkatapos ng operasyon, sagot ko ng may paggalang. Doon siya lumingon. Ang kanyang mga mata na tila mga agila na nakakakita ng bawat kasinungalingan ay tumitig ng diretso sa akin. Alam ko ang ginawa mo, Marisa. Alam kong ibinenta mo ang iyong singsing para sa kanya. Nanlamig ako. Wala talagang nakakalampas sa matanda. Kailangan ko po siyang iligtas, Papa. Walang ibang tutulong sa kanya kundi ako. Tumayo si Don Rafael at naglakad patungo sa bintana. 15 taon ka nang naninilbihan sa pamilyang ito. Nakita ko kung paano mo pinalago ang negosyo habang ang sarili kong anak ay nagpapakasaya. Nakita ko ang iyong pagtitiis sa mga pang-aapi ni Cynthia. At nakita ko rin ang iyong pananahimik sa harap ng pagtataksil ni Adrian. Nabitawan ko ang aking hininga. Alam niya. Alam niya ang lahat, pero bakit wala siyang ginagawa? Bakit hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito? Papa, kung alam niyo po, bakit hindi ko sila pinigilan? Putol niya sa aking sasabihin.
Humarap siya sa akin at nakita ko ang isang bahid ng lungkot sa kanyang matigas na mukha. Dahil ang pamilyang ito ay parang isang punong may anay sa loob. Kung puputulin ko agad ang mga sanga, baka hindi ko mapatay ang mismong reyna ng mga anay. Kailangan kong makita kung sino ang mananatiling matatag kapag gumuhuna ang lahat. Kinuha niya ang isang itim na folder mula sa kanyang mesa at inilapag ito sa harap ko. Kindness without courage is a crime, Marisa. Ang pagiging mabuti mo ay naging kasalanan dahil hinayaan mong tapakan nila ang iyong karangalan. Binuksan ko ang folder. Laman nito ang mga dokumento tungkol sa EM Holdings, ang kumpanyang natuklasan ko kagabi. Pero mas detalyado ang nasa loob nito. May mga listahan ng mga ari-arian na naisanlan na pala ni Adrian nang walang pahintulot ni Don Rafael. Ang kapatid ko, si Esteban, panimula ni Don Rafael. Ang boses ay puno ng pait. Akala ng lahat ay matagal na siyang patay. Pero ang totoo, pinalayas ko siya dahil sa pagtatangkang nakawin ang buong kumpanya noong kabataan namin. Ngayon, bumalik siya gamit ang aking sariling anak at manugang para ubusin ang natitira sa akin. Ano pong kailangan kong gawin, Papa? Tanong ko. Ang aking boses ay puno na ng determinasyon. Ito ang iyong pagsubok, Marisa, sabi niya habang itinuturo ang folder. Merong isang subsidiary, ang Monteverde Group sa probinsya, ang Monteverde Shipping Lines. Bagsak ang kumpanyang iyon dahil sa sabotaheng ginagawa ni Esteban sa loob. Ibibigay ko sa iyo ang buong autoridad na pamunuan ito. Mayroon kang 30 araw para buhayin ang kumpanyang iyon at mahanap ang mole na nagpapadala ng impormasyon kay Esteban. 30 araw? Gulat kong tanong. Papa, halos bangkarote na ang shipping lines na yan ayon sa huling reports. Kung magagawa mo iyan, ibibigay ko sa iyo ang karapatang maging tagapangalaga ng Quaitintac Trust Fund ng mga Monteverde. Iyon ang pondong hinding-hindi pwedeng galawin ni Adrian o ni Cynthia. Iyon ang tanging paraan para mabawi mo ang kumpanya at maprotektahan ang iyong mga anak. Tumingin ako sa folder, pagkatapos ay kay Don Rafael. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng negosyo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng legal na kapangyarihan para durugin ang mga taong sumira sa aking buhay. Pero tandaan mo, Marisa, dagdag ni Don Rafael, sa oras na tanggapin mo ito, ituturing ka nilang kaaway. Hindi ka na lang asawa na pwedeng api-apihin. Magiging hadlang ka sa kanilang mga plano. Magiging delikado ang buhay mo. Handa na po ako, Papa, sagot ko, nang walang pag-aalinlangan. Matagal na po akong namamatay sa loob ng bahay na ito. Ngayon, gusto ko namang mabuhay para sa katarungan. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Rafael. Isang ngiti ng pagkilala. Mabuti, dahil bukas na bukas din, ipapahayag ko sa pamilya ang iyong bagong posisyon. Humanda ka sa bagyo, Marisa. Paglabas ko ng study room, nakita ko si Adrian na nakatayo sa hallway, may hawak na kape. Mukhang kanina pa siya naghihintay. Anong pinag-usapan niyo ng matanda? Tanong niya, ang boses ay puno ng hinala. Bakit ka binigyan ng folder? Tiningnan ko siya ng diretsyo, hindi na ang tingin ng isang takot na asawa, kundi ang tingin ng isang babaeng may hawak ng kanyang tadhana. Wala lang, Adrian, sagot ko habang mahigpit na hawak ang folder. Pinapaalala lang niya sa akin na ang mga diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure. At mukhang nagsisimula na ang pressure sa pamilyang ito. Nilampasan ko siya nang hindi lumilingon. Nararamdaman ko ang kanyang pagtataka at ang unti-unting paggapang ng kaba sa kanyang sistema. Pagdating ko sa aking kwarto, binuksan ko muli ang folder. Sa pinakahuling pahina, may isang sulat kamay na nota mula kay Don Rafael. Hanapin mo si Vanessa. Hindi siya ang kalaban mo, siya ang iyong susi. Nanlaki ang aking mga mata. Vanessa? Ang kabit ng aking asawa. Paano siya magiging susi sa aking tagumpay? Ang gabi ay tila lalong naging misteryoso, pero sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa dilim. Hawak ko na ang unang piraso ng puzzle na wawasak sa kanilang lahat. Ang hapagkainan ng mga Monteverde ay tila naging isang courtroom ng umagang iyon. Naroon ang lahat, si Don Rafael sa kabisera, si Adrian at Cynthia na halatang hindi nakatulog dahil sa kaba, at ako na nakaupo ng tuwid habang tinitiis ang mga mapanuring tingin ng aking pamilya.
Ipinatawag ko kayo dahil may mahalaga akong anunsyo, panimula ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa tunog ng mga kubyertos. Mula sa araw na ito, si Marisa ang mamumuno sa Monteverde Shipping Lines. Siya ang may huling say sa lahat ng operasyon at pananalapi ng subsidiary na iyon. Halos mabulunan si Cynthia sa kanyang kape. Ano? Papa? Nagbibiro ba kayo? Ang shipping lines ang pinakamalaking asset natin sa probinsya. Ibibigay niyo sa kanya lang. Bakit, Cynthia? Tanong ni Don Rafael nang mahinahon pero may talim. May reklamo ka ba sa kakayahan ng taong nagpalago ng main office habang abala kayo sa pamimili ng mga luho nyo? Pero Papa, singit ni Adrian. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Asawa ko si Marisa. Kung may dapat mamuno roon, ako dapat iyon. Ano na lang ang sasabihin ng mga board members? Na mas pinagkakatiwalaan nyo ang isang outsider kaysa sa sarili niyong anak. Pinagkakatiwalaan ko ang taong may resulta, Adrian, sagot ni Don Rafael, bago tumayo at iwan kaming lahat. Nang makalayo ang matanda, tila sumabog ang bulkan sa loob ng dining room. Tumayo si Adrian at marahas na hinampas ang mesa. Ano bang ginawa mo sa matanda, Marisa? Hiyaw niya. Anong pinalamon mo sa kanya para ibigay sa iyo ang pwestong iyon? O baka naman, may iba ka pang ginagawa para makuha ang loob niya? Tumingin ako sa kanya nang walang kaba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Adrian. Isang bagay na nakalimutan mo na yata kung paano gawin. Aba, sumasagot ka na talaga, sigaw ni Cynthia. Adrian, huwag kang papayag. Alam natin ang totoo. Marisa, akala mo ba hindi namin alam kung bakit ka madalas lumabas ng gabi? Akala mo ba hindi namin alam kung saan galing ang perang pambayad mo sa ospital? Doon ko naramdaman ang panganib. May inilabas na brown envelope si Adrian mula sa kanyang bag. Itinapon niya ang mga litrato sa ibabaw ng mesa. Tingnan niyo ang mabait kong asawa, sabi ni Adrian, habang nakatingin sa mga katulong na naglilinis sa paligid. Gusto niya akong pahiya sa harap ng lahat. Kinuha ko ang mga litrato. Iyon ay mga larawan ko habang kausap si Attorney Santos sa loob ng isang madilim na restaurant malapit sa ospital. Sa anggulo ng kinuha, tila napakalapit namin sa isa't isa. Mukha kaming magkarelasyon na may seryosong pinag-uusapan. Sino ang lalaking yan, Marisa? Tanong ni Adrian. Ang boses niya ay puno ng peking sakit. Kaya ka ba nagmamadaling ibenta ang singsing natin? Para may pangsustento sa lalaki mo. At ngayon, pati ang kumpanya ni Papa, gagamitin mo para sa bisyo mo. Totoo ba to? Napalingon ako. Si Paulo ay nakatayo sa may pinto, hawak ang kanyang backpack. Nakita niya ang mga litrato sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Paulo, anak, hindi yan ang iniisip mo, sabi ko, pilit na lumalapit sa kanya. Huwag mo siyang hawakan, harang ni Adrian. Huwag mong lasunin ang isip ng anak ko. Kitang-kita na ang ebidensya, Marisa. Nagtatraidor ka na sa akin, nagtatraidor ka pa sa kumpanya. Adrian, itigil mo ang gaslighting na ito, sabi ko ng matatag, kahit na nanginginig ang buo kong pagkatao. Alam mong abogado ang lalaking yan. Alam mong tungkol sa kaso ng kumpanya ang pinag-uusapan namin. Abogado o baka naman special friend? Tawa ni Cynthia. Kaya pala ang lakas ng loob mong humingi ng pwesto kay Papa. Ginamit mo ang matanda para protektahan ang kalandian mo. Tumingin ako kay Paulo, na ngayon ay tumatakbo na palabas ng bahay. Tila hindi na kayang pakinggan ng lahat. Ang sakit na idinudulot nila sa anak ko ang hindi ko mapapatawad. Hinarap ko si Adrian. Gusto mo ng ebidensya? Sige. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot. Inilapag ko ito sa mesa. Isang audio recording ang tumugtog. Huwag kang mag-alala, Adrian. Nakaset up na ang lahat. Akala ni Marisa, ang kumpanya ang inaatupag mo. Pero hindi niya alam na unti-unti na nating naililipat ang mga assets sa pangalan ni Vanessa. Natahimik ang buong paligid. Namutla si Adrian at si Cynthia ay halos mabitawan ang kanyang hawak na tinidor. Iyon ang recording na nakuha ko sa garden noong gabi ng anibersaryo. Saan mo nakuha yan? Sigaw ni Adrian, pilit na inaagaw ang phone ko. Hindi mahalaga kung saan ko nakuha, sabi ko habang itinatago ang phone. Ang mahalaga ay alam ko na ang lahat. Alam ni Don Rafael ang tungkol sa pagnanakaw niyo, Adrian. Kaya niya sa akin ibinigay ang shipping lines. Dahil alam niyang ako lang ang makakapigil sa inyo. Lumapit ako kay Adrian
hanggang sa magkaharap na ang aming mga mukha. Akala nyo ba ay matatalo nyo ako sa paggawa ng kwento? Subukan nyo. Pero tandaan nyo ito, bawat kasinungalingang sasabihin nyo tungkol sa akin, may katumbas na katotohanang ilalabas ko tungkol sa inyo. At sa pagkakataong ito, hindi lang kahihiyan ang aabutin nyo, kulungan ang bagsak nyo. Tinalikuran ko sila at naglakad paakyat ng hagdan. Pero bago ako makarating sa itaas, lumingon ako. By the way, Adrian, pakisabi kay Vanessa, ang diamanteng binili mo para sa kanya, huwag muna niyang isuot ng madalas. Baka makuha iyon ng mga sheriff kapag na-sequester na ang lahat ng assets nyo. Iniwan ko silang tulala sa sala. Ang panalo sa umagang ito ay akin, pero alam kong hindi sila titigil. Gagamitin nila ang mga anak ko para sirain ako. Kailangan ko nang mahanap si Vanessa. Ayon sa sulat ni Don Rafael, siya ang susi. Kung siya ang pinagkakatiwalaan ni Adrian, siya rin ang nakakaalam kung nasaan ang mga mahahalagang dokumento na magpapatibay sa kaso laban kay Esteban. Kinuha ko ang aking bag at susi ng sasakyan. Oras na para harapin ang babaeng sumira sa aking tahanan. Hindi para makipag-away, kundi para mag-alok ng isang kasunduan na hindi niya matatanggihan. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa marmol na sahig ng Monteverde Shipping Lines ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi na ito ang mansyon kung saan ako ay isang asawang naglilingkod. Ito ang kumpanyang kailangan kong iligtas. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang mga dokumento sa aking bagong opisina, bumungad sa akin ang isang pamilyar na eksena sa lobby. Naroon si Cynthia, napapaligiran ng mga department heads, at tila may masiglang talumpati. Maniwala kayo sa akin, pansamantala lang ang pananatili ni Marisa rito, madalas niyang boses na pumapailan lang. Ang board of directors ay naghahanda na ng petisyon para tanggalin siya. Hindi tayo pwedeng magpalakad sa isang taong may kaduda-dudang moralidad at nagnanakaw ng pondo para sa sariling interes. Huminto ako sa likuran niya. Ang mga empleyado ay natahimik, ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat sa amin ni Cynthia. Ituloy mo, Cynthia, malamig kong sabi. Huwag kang tumigil dahil lang dumating na ang bago mong boss. Mabilis na humarap si Cynthia. Pilit na itinatago ang gulat sa likod ng isang mapanuring ngiti. Boss? Marisa? Baka nakakalimutan mo, apelidong Monteverde ang dala ng kumpanyang ito. Ikaw, isang anino ka lang na pilit sumisiksik. Anino na may hawak ng payroll at audit reports mo, Cynthia, sagot ko. Habang naglalakad patungo sa gitna ng bilog. Tiningnan ko ang mga empleyado, makinig kayong lahat. Simula ngayong araw, lahat ng accounts na dumadaan kay Mrs. Cynthia Monteverde ay isa sa ilalim sa forensic audit. Particular na ang mga payments sa LS Creative Solutions. Nakita ko ang dahan-dahang pagpulas ng kulay sa mukha ni Cynthia. Ang kanyang pagiging kampante ay tila isang basong unti-unting nagkakalamat. Ano ang sinasabi mo? Sigaw niya. Sinasabi ko na alam ko ang tungkol sa ghost consultancy fees na ibinabayad mo kay Liza Santos. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag at itinaas ito para makita ng lahat. 12 milyong piso sa loob ng 6 na buwan para sa mga serbisyong hindi kailanman naibigay. Gusto mo bang basahin ko rin dito kung saang offshore account napunta ang komisyon mo? Nagsisinungaling ka, fake news yan, hiyaw ni Cynthia, pero ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan. Ang hiya, public shame, na pilit niyang ibinabato sa akin kaninang umaga sa hapagkainan, ay bumabalik na ngayon sa kanya ng 100 ulit. Kung fake news ito, Cynthia, bakit hindi mo ako idemanda? Pero bago iyon, iwan mo na ang opisina mo. You are officially suspended pending investigation, sabi ko nang may pinalidad. Hindi na nakasagot si Cynthia. Sa galit at kahihiyan, mabilis siyang naglakad palabas, muntik pang matisod sa sarili niyang takong. Nang makaalis siya, hinarap ko ang mga empleyado. Balik sa trabaho. Ang kumpanyang ito ay hindi palengke. At tandaan nyo, ang katapatan ay may gantimpala. Pero ang pagnanakaw ay may kulungan. Pumasok ako sa aking opisina, pero hindi para magpahinga. Ayon sa impormasyon ni Don Rafael, narito rin sa gusaling ito ang opisina ng marketing firm na pagmamay-ari ni Vanessa Cruz. Ang babaeng naging mitsa ng pagkawasak ng aking tahanan ay nasa kabilang wing lang ng building na ito. Hindi ko na kailangang magpa-appointment.
Pumasok ako sa opisina ni Vanessa nang walang katok. Bumungad sa akin ang isang babaeng nasa late 20s, maganda, sopistikada, at suot ang isang diamanteng kwintas. Ang diamanteng dinaludaluhan ni Adrian habang ang nanay ko ay naghihingalo. Mrs. Villanueva, tumayo si Vanessa. Hindi mababakas ang kaba sa kanyang mukha. Masyado ka namang agresibo. Hindi ba pwedeng mag-usap muna tayo ng maayos? Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa asawa ko, Vanessa, sabi ko habang nauupo sa tapat niya. Nandito ako dahil kay Esteban Monteverde. Sandaling natigilan si Vanessa. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na ballpen. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo, Vanessa, alam kong ginagamit ka ni Esteban para kontrolin si Adrian. Alam kong ikaw ang nagmamanipula sa mga bank transfers patungo sa EM Holdings. At alam ko rin na natatakot ka sa kanya. Tumingin si Vanessa sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lamat sa kanyang matatag na anyo. Wala kang alam, Marisa. Akala mo ba madali ang posisyon ko? Akala mo ba gusto ko ang lahat ng ito? Kaya nga ako nandito, hinanda ko ang aking alok. Don Rafael wants to protect the company. At handa akong protektahan ka mula kay Esteban. Basta't ibigay mo sa akin ang access sa mga master accounts na hawak mo. Ibigay mo sa akin ang ebidensya laban kay Esteban. At sisiguraduhin kong hindi ka madadamay sa pagbagsak ni Adrian. Tumawa ng mapait si Vanessa. Proteksyon, Marisa, huli na ang lahat. Hindi mo alam kung gaano kalawak ang galamay ni Esteban. At isa pa, bakit ko gagawin yon? Ano ang mapapala ko? Ang kalayaan mo, sagot ko. Dahil kapag nakuha na ni Esteban ang gusto niya, itatapon ka rin niya gaya ng ginagawa ni Adrian sa akin. Pero sa akin, may pagkakataon kang magsimulang muli. Tumayo si Vanessa at naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap. Maya-maya, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero may halong determinasyon. Masyado kang mabuti, Marisa. Iyan ang kahinaan mo, sabi niya. Pero may isang bagay kang hindi alam. Isang bagay na kahit si Don Rafael ay hindi mapipigilan. Ano yon? Tanong ko, kinakabahan. Dahan-dahang hinawakan ni Vanessa ang kanyang tiyan. Isang kilos na napakapamilyar sa sinumang naging ina. Buntis ako, Marisa. 2 buwan na, bulong niya. At ang batang ito ang gagamitin ni Adrian para bawiin ang lahat sa iyo. Ito ang magiging bagong tagapagmana ng mga Monteverde. Kahit mapatunayan mong nagnakaw siya, hindi itatapon ni Don Rafael ang sarili niyang apo. Tila gumuho ang mundo ko sa kinauupuan ko. Isang sanggol, isang inosenteng buhay ang gagamitin nilang sandata laban sa akin. Ang sakit na naramdaman ko noong malaman kong may kabit si Adrian ay walang-wala sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Kaya wala kang magagawa, Marisa, dagdag ni Vanessa. Ang kanyang boses ay naging malamig muli. Mag-asawa lang kayo sa papel. Pero ako ang may dala ng hinaharap ng pamilyang ito. Lumabas ako ng opisina ni Vanessa na tila isang lantang gulay. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng bitay. Isang anak. Paano ko lalabanan ang isang sanggol? Paano ko mapoprotektahan ang aking mga anak kung may bagong buhay na papalit sa kanilang pwesto? Ngunit habang naglalakad ako sa lobby, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Naalala ko ang mukha ni Paulo noong umagang iyon. Naalala ko ang hirap ni nanay. Huminga ako ng malalim. Kung akala nila ay susuko ako dahil lang sa balitang ito, nagkakamali sila. Kung gagamitin nila ang isang sanggol bilang panangga, mas lalo kung kailangang ilantad ang kanilang mga baho para hindi lumaki ang batang iyon sa isang pamilyang puno ng dumi at kasinungalingan. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa pera o posisyon. Ito ay laban para sa kaluluwa ng pamilya Monteverde. At sisiguraduhin kung bago isilang ang batang iyon, malinis na ang lahat, kahit gaano pa karaming dumi ang kailangan kong harapin. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila mga bubog na bumaon sa aking puso. Isang sanggol, isang bagong buhay na nabuo sa gitna ng kataksilan. Habang nagmamaneho ako pabalik sa mansyon, hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Ang sakit ng pagtataksil ni Adrian ay parang sariwang sugat na muling binudburan ng asin. Paano nila nagawa ito? Paano nagawang sikmuraan ni Adrian na magdala ng bagong buhay sa mundong ito habang winawasak niya ang buhay ng aming mga anak?
Pagpasok ko sa mansyon, bumungad sa akin ang isang hindi inaasahang katahimikan. Ngunit pagdating ko sa sala, nakita ko si Adrian at Cynthia na nagtatawanan habang may hawak na mga baso ng wine. Tila may ipinagdiriwang sila. Oh, nandito na pala ang aming CEO, nakangising bida ni Cynthia. Nabalitaan mo na ba ang magandang balita, Marisa? Mukhang magkakaroon na ng bagong prinsipe o prinsesa ang mga Monteverde. Isang tunay na tagapagmana na may dugong Monteverde at may basbas ni Adrian. Tiningnan ko si Adrian, wala man lang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Sa halip, pagmamalaki pa ang rumihistro sa kanyang mukha. Marisa, tanggapin mo na ang totoo, sabi ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Kahit anong gawin mong pagpapabibo kay Papa, sa huli, ang pamilya pa rin ang mahalaga. At ngayon, si Vanessa ang nagdadala ng kinabukasan ng pamilyang ito. Huwag mong isipin na hahayaan ni Papa na mawalan ng mana ang sarili niyang apo dahil lang sa mga ebidensyang hawak mo. Mana, mahina kong tanong, ang boses ko ay puno ng pait. Yun lang ba ang mahalaga sa inyo? Ang pera? Paano ang mga anak natin, Adrian? Paano sina Paulo at Bianca? Sina Paulo at Bianca ay malaki na, sagot ni Adrian nang walang pakialam. Maiintindihan nila na ang kumpanya ay kailangan ng bagong direksyon at si Vanessa, siya ang magbibigay niyon. Hindi ko na kinaya, tinalikuran ko sila at nagmamadaling umakyat sa itaas para hanapin si Bianca. Ngunit pagdating ko sa kanyang kwarto, wala siya roon. Ang kanyang kama ay maayos, ang kanyang mga gamit ay naroon, pero wala ang aking anak. Bianca? Tawag ko, kinakabahan. Bianca, nasaan ka? Hinanap ko siya sa buong bahay, sa garden, sa library, sa attic, pero wala siya. Mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Tinawagan ko ang kanyang cellphone, pero unattended ito. Adrian, nasaan si Bianca? Sigaw ko habang bumababa ng hagdan. Bakit mo ako tinatanong? Baka nagpunta lang sa mall o sa kaibigan niya, sagot ni Adrian. Hindi man lang nag-aabalang tumingin sa akin. Hindi lumalabas si Bianca nang hindi nagpapaalam. At kanina pa siya hindi sumasagot sa mga tawag ko. Doon ko napansin ang isang maliit na papel na nakapatong sa may pintuan ng mansyon. Isang sulat na tila mabilis na isinulat. Ma, hindi ko na po kaya. Sabi ni Papa, papalitan niyo na po kaming magkakapatid. Sabi niya, hindi niyo na po kami mahal, kaya mas pinili niyo ang kumpanya kaysa sa amin. Pupunta na lang po ako kay Lola, ayoko na rito. Nabitawan ko ang sulat, ang aking munting Bianca. Ang bata kong anak na laging masayahin, ngayon ay nilamon na ng depression at maling impormasyon. Ginamit ni Adrian ang sarili naming anak para saktan ako. Pinaniwala niya ang bata na tinalikuran ko sila para sa kapangyarihan. Hayop ka, Adrian, sigaw ko habang dinadamba siya. Anong sinabi mo kay Bianca? Bakit mo nilaso ng isip ng bata? Totoo naman, di ba, tulak niya sa akin. Mas pinili mo ang shipping lines kaysa sa katahimikan ng pamilya natin. Kung pumayag ka lang na ibigay ang access sa akin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kasalanan mo ang lahat, Marisa. Wala akong oras para makipagtalo. Kailangan kong mahanap si Bianca. Nagmamadali akong lumabas ng mansyon sa gitna ng papalubog na araw. Nagtungo ako sa simbahan, ang paboritong puntahan ni Bianca kapag malungkot siya. Pagdating ko sa loob ng simbahan, ang dilim at katahimikan ay tila yumayakap sa akin. Sa pinakahuling row, nakita ko ang isang maliit na anyo na nakayuko at umiiyak. Bianca, bulong ko habang dahan-dahang lumalapit. Napatingala si Bianca. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng luha. Ma, totoo ba? Papalitan na ba kami ni Papa? May bago na ba siyang pamilya? Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi anak. Hinding-hindi ka mapapalitan. Kayo ni Paulo ang buhay ko. Ang lahat ng ginagawa ni Mama ay para sa inyo. Pero sabi ni Papa, galit ka raw sa amin kaya mo kinuha ang kumpanya, hikbi ni Bianca. Sabi niya, aalis na raw po kayo at iiwan niyo kami. Nagsisinungaling siya, Bianca. Ginagamit niya kayo para saktan ako, paliwanag ko, habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pero tandaan mo ito, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kayo iiwan. Lalaban si Mama para sa inyo. Sa gitna ng aming pagyayakapan, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Hello, sagot ko. Marisa Villanueva, isang boses ng lalaki, malalim at puno ng banta.
Masyado ka nang nakikialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Kung gusto mong manatiling ligtas ang iyong mga anak, bitawan mo ang shipping lines. Huwag mong antayin na kami ang gumawa ng paraan para mawala ka sa landas namin. Sino to? Si Esteban ba to? Hiyaw ko. Ang pangalan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang babala. May 3 araw ka para mag-resign. Kung hindi, baka hindi lang pag-alis ang mangyari sa pamilya mo. Naputol ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ko habang yakap si Bianca. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa kataksilan ni Adrian. Ito ay bantana sa aming buhay. Ang galamay ni Esteban ay mas malapit na kaysa sa iniisip ko. Tumingin ako sa altar ng simbahan. Ang takot na nararamdaman ko ay dahan-dahang naging isang matinding determinasyon. Kung akala nila ay mapapaurong nila ako sa pamamagitan ng pananakot sa aking mga anak, nagkakamali sila. Mas lalong tumigas ang aking loob. Bianca, anak, kailangang maging matapang tayo, sabi ko sa aking anak habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi tayo papayag na sirain nila tayo. Mula ngayon, wala na tayong tatakasan. Tayo ang haharap sa kanila. Dinala ko si Bianca sa ospital kung nasaan si nanay. Doon, naramdaman ko ang tunay na seguridad. Ngunit habang naglalakad kami sa hallway, napansin ko ang isang lalaking naka-jacket na itim na tila sumusunod sa amin mula sa malayo. Hindi na ako ligtas. Ang bawat sulok ay may matang nakabantay. Ang orasan ay tumitibok na. 3 araw. 3 araw para baguhin ang lahat o mawala ang lahat. Kinuha ko ang aking phone at nag-text kay Vanessa. Kailangan nating mag-usap, ngayon din. Alam ko ang panganib na kinakaharap mo kay Esteban. Kung gusto mong mabuhay ang batang dinadala mo, makipagtulungan ka sa akin. Ang tanging paraan para matalo ang isang demonyo ay ang pakikipag-alyansa sa isa pang naliligaw na kaluluwa. At sisiguraduhin kong sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa aming lahat o wawasak sa buong imperyo ng mga Monteverde. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Monteverde Group ay tila punong-puno ng kuryente. Ito ang araw ng General Stockholders Meeting. Ang araw na inaasahan nina Adrian at Vanessa, na formal na silang uupo bilang mga bagong pinuno ng imperyo. Nakasuot si Adrian ng kanyang pinakamahal na suit, habang si Vanessa ay nasa tabi niya, suot ang diamanteng kwintas na kinuha mula sa pawis at sakripisyo ko. Mga kaibigan, mga board members, panimula ni Adrian, ang boses ay puno ng kayabangan. Sa ilalim ng aking pamumuno, at sa tulong ng ating bagong marketing director na si Vanessa Cruz, dadalhin natin ang Monteverde Group sa isang bagong era. Ang lumang pamamalakad ay kailangan ng palitan ng mas agresibong direksyon. Nagpalakpakan ng ilang board members na matagal nang binayaran ni Adrian. Nakita ko si Cynthia sa gilid, nakangisi habang tinitingnan ang orasan. Tila hinihintay na lang nila ang formal na botohan para tuluyan akong sipain sa kumpanya. Sandali lang. Ang boses ko ay mahinahon, pero sapat na para tumigil ang lahat. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ako, hindi bilang isang asawang nakiusap, kundi bilang isang babaeng handang maningil. Kasama ko si Attorney Santos, na may dalang makapal na itim na folder. Marisa, anong ginagawa mo rito? Tawa ni Adrian, puno ng panghahamak. Wala kang posisyon sa board na ito. Ang shipping lines ay isang subsidiary lang. At bukas na bukas ay tatanggalin na kita roon. Guard, paki-eskorta ng asawa ko palabas. Huwag kang masyadong magmadali, Adrian, sabi ko. Habang naglalakad patungo sa gitna ng lamesa. Nandito ako hindi bilang asawa mo, kundi bilang administrator ng Monteverde Family Trust Fund. Natahimik ang buong paled. Ang trust fund ay ang lihim na pondong humahawak sa 51% ng voting shares ng buong Monteverde Group. Sa loob ng maraming taon, si Don Rafael lang ang may hawak nito at walang sino man sa pamilya ang nakakaalam kung sino ang itinalaga niyang tagapangalaga. Ano ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Cynthia. Hibang ka na ba? Ang trust fund ay para sa mga tunay na Monteverde. Ito ang dokumentong nilagdaan ni Don Rafael Monteverde. Itinaas ni Attorney Santos ang mga papel. Isang irrevocable trust na nagtatalaga kay Mrs. Marisa Villanueva bilang tanging administrator at trustee. Ibig sabihin, ang boto ni Mrs. Villanueva ay katumbas ng boto ng may-ari ng buong kumpanyang ito. Namutla si Adrian,
Hindi totoo yan, pineke niyo ang mga dokumentong yan. Ang mga dokumento ay totoo, Adrian. Ang lahat ay napalingon sa pinto. Pumasok si Don Rafael, naka-wheelchair, pero ang kanyang presensya ay sapat na para manginig ang lahat sa loob ng silid. Lumapit siya sa tabi ko. Ibinigay ko ang tiwala ko kay Marisa, dahil siya lang ang marangal sa inyong lahat, sabi ni Don Rafael. Ang boses ay parang hatol ng langit. Nakita ko kung paano mo nilustay ang pera ng kumpanya para sa babaeng iyan. Nakita ko kung paano nyo pinagtulungang nakawan ang sarili nyong dugot laman para kay Esteban. Papa, makinig po kayo, kabadong sabi ni Adrian. Huwag mo akong tawaging papa, sigaw ni Don Rafael. Dahil mula sa araw na ito, hindi na kita itinuturing na anak. Marisa, ituloy mo. Hinarap ko ang board. Narito ang ebidensya ng malawakang embezzlement. 80 milyong piso ang inilipat ni Adrian at Cynthia sa mga dummy companies sa ilalim ng EM Holdings. Narito rin ang mga pirma ni Vanessa Cruz sa mga peking vouchers at invoices. Inilapag ko ang mga dokumento sa harap ng mga stockholders. Ang mga bulong-bulungan ay naging ingay ng galit. Ang mga board members na dating kampi kay Adrian ay nagsimulang umiwas ng tingin. Hindi totoo yan, sigaw ni Vanessa, pilit na itinatago ang kanyang tiyan. Marisa, inggit ka lang dahil ako ang mahal ni Adrian. Ginagawa mo lang to dahil sa bata. Ang batang iyan ay walang kasalanan, Vanessa, sabi ko nang may habag pero may paninindigan. Pero ang mga krimen nyo ay hindi mabubura ng isang pagbubuntis. Ginamit nyo ang isang inosenteng buhay para protektahan ang inyong kasakiman. Eksaktong oras na iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang 3 lalaking nakabarong. Mga operatiba ng NBI. Mr. Adrian Monteverde, Miss Cynthia Monteverde, at Miss Vanessa Cruz, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo para sa kasong qualified theft, falsification of public documents, at estafa, sabi ng opisyal. Ang diamanteng kuwintas ni Vanessa ay tila naging isang mabigat na tanikala habang dahan-dahan siyang pinapatayo ng mga pulis. Si Cynthia ay nagsimulang mag-hysterical. Sumisigaw na wala siyang alam, habang si Adrian ay nakatitig lang sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagkatalo. Marisa, huwag mong gawin to, bulong ni Adrian habang nilalagyan siya ng posas. Ang mga anak natin. Ano ang sasabihin nila? Ang sasabihin ko sa kanila, Adrian, ay ang katotohanan, sagot ko. Habang nakatitig sa kanya nang walang luha, na ang kanilang ama ay pumili ng pera at kataksilan. Pero ang kanilang ina ay piniling itayo ang kanilang dangal. Sa labas na tayo, magkita sa korte. Habang inieskortan sila palabas ng boardroom, nakita ko ang pagbagsak ng imperyong binuo nila sa kasinungalingan. Ang kahihiyang hiya, ibinato nila sa akin sa loob ng 15 taon, ay bumalik sa kanila sa harap ng lahat ng taong gusto nilang paghangain. Nang kami na lang ni Don Rafael ang natira sa boardroom, huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang nawala, pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Tapos na, Marisa, sabi ni Don Rafael habang hinahawakan ang aking kamay. Nagawa mo ang tama. Nagsisimula pa lang po, Papa, sagot ko. Kailangan pa nating hanapin si Esteban at kailangan kong ayusin ang buhay ng aking mga anak. Lumabas ako ng gusali ng Monteverde Group. Sa labas, naghihintay sina Paulo at Bianca. Nang makita nila ako, tumakbo sila at niyakap ako ng mahigpit. Walang salita, alam nila na ang bagyong nagdaan ay natapos na, at ang kanilang ina ang nagsilbing kanlungan sa gitna ng unos. Tumingin ako sa langit. Ang diamante ay hindi lang nabubuo sa pressure. Ito rin ang pinakamatigas na bagay sa mundo. At ngayon, alam ko na ang aking halaga ay hindi na muling mababasag ng kahit na sinong lalaki o kahit na anong dumi ng mundo. Akala ko ay tapos na ang lahat ng makita kong iginigapos ng posas sina Adrian, Cynthia at Vanessa. Akala ko ay sapat na ang makita silang hila-hila ng mga awtoridad palabas ng boardroom para mabura ang 15 taon ng pait. Ngunit habang tumatahimik ang paligid at tanging kami na lamang ni Don Rafael ang natira sa loob ng silid, isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking likuran. Marisa, hiha, mahinang tawag ni Don Rafael. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad sa mga sandaling ito. Hindi pa tayo pwedeng magdiwang. Ang mga hinuli nila, sila ang mga kamay,
Pero ang utak ay malaya pa. Bago pa ako makasagot, lumapit ang isang pulis. Mrs. Villanueva, humihiling po si Vanessa Cruz na makausap kayo bago namin siya dalhin sa presinto. Importante daw po para sa kaligtasan niyo. Nagtungo ako sa holding room. Doon, nakita ko si Vanessa na nakaupo sa isang sulok, nakayuko at nanginginig. Wala na ang diamanteng kwintas, wala na ang kayabangan. Ang tanging natira ay isang takot na babaeng may dalang inosenteng buhay sa kanyang sinapupunan. Marisa, bulong niya nang makita ako. Salamat at pumarito ka. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero kailangan mong malaman ang totoo. Si Adrian, si Cynthia, mga sunod-sunuran lang sila, gaya ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang nauupo sa tapat niya. Si Esteban Monteverde, nanginig ang kanyang boses sa pagbanggit ng pangalang yon. Hindi siya ang multo na iniisip nyo, buhay siya, Marisa. At ang bawat sentimong ninakaw namin kay Adrian, siya ang humahawak. May hawak siyang mga utang ng pamilya ko. Binubuli niya ako, sabi niya. Kung hindi ako makikipagtulungan para sirain ang tiwala ni Don Rafael sa'yo, papatayin niya ang mga magulang ko at ang batang ito. Nasaan siya, Vanessa? Nasaan si Esteban? Hindi ko alam kung nasaan ang base niya, pero palagi siyang nakabantay. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng babala. Mag-ingat ka, Marisa. Ang tingin niya sa'yo ay hindi lang hadlang. Ang tingin niya sa'yo ay ang tropeyong gusto niyang nakawin kay Don Rafael. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Paglabas ko ng holding room, ang mga salita ni Vanessa ay tila isang sumpa na bumabalot sa akin. Nagpa siya akong bumalik sa mansyon para tingnan ang mga bata. Pero pagdating ko sa malaking gate, napansin ko na ang mga security guard ay tila hindi ang mga dati kong kilala. Pumasok ako sa library, ang lugar kung saan madalas mapag-isa si Don Rafael. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang aking biyenan ang nakaupo sa malaking silyang nara. Isang lalaking nasa late 50s, may mapuputing buhok na maayos ang pagkakaayos, suot ang isang mamahaling puting barong, at may hawak na baso ng scotch. Kamukha niya si Don Rafael, pero ang kanyang mga mata ay walang kasing lamig ng yelo. Magandang gabi, Marisa, sabi niya. Ang boses ay malambing pero may talim. Matagal ko nang gustong makilala ang babaeng nagpabagsak sa aking pamangkin. Esteban, matatag kong sabi, kahit na ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Anong ginagawa mo rito? Dito? Bahay ko rin ito, di ba? Tumawa siya ng mahina. Ako ang panganay na kapatid na itinago ni Rafael sa dilim. Ako ang tunay na arkitekto ng imperyong ito bago niya ako ipinakulong dahil sa kanyang kasakiman. Kasakiman? Ikaw ang nagnakaw sa kumpanya noon, Esteban. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang ginagawa mo. Lumapit ako sa mesa, hindi nagpapakita ng takot. Huli na ang lahat, nakakulong na ang mga galamay mo. Ang NBI ay on the way na para mahanap ang EM Holdings. Galamay, ang mga iyon ay mga panggulo lang, iwinasiwas ni Esteban ang kanyang kamay. Si Adrian ay isang mahinang bata na madaling pasunurin ng laman. Si Cynthia ay isang insecure na babae na gutom sa atensyon. Ginamit ko lang sila para busisiin ang depensa nyo. At ngayon, Marisa, nakita ko na ang butas. May inilapag siyang isang lumang piraso ng papel sa mesa. Isang dokumento na may selyo ng gobyerno mula 30 taon na ang nakakaraan. Ito ang tunay na kasaysayan ng Monteverde Group, sabi ni Esteban. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng inyong mga planta at ang puhunang ginamit ni Rafael ay nanggaling sa isang ilegal na transaksyon sa mga Marcos cronies noon. Isang malaking pandaraya sa buwis at paglabag sa batas ng bansa. Nanlamig ako habang binabasa ang mga detalye. Kung totoo ito, ang buong pundasyon ng kumpanya ay illegal. Isang leak lang nito sa media. Mawawala ng halaga ang lahat ng shares, masisequester ang kumpanya, at si Don Rafael ay mamamatay sa kahihiyan at sa loob ng kulungan. Anong gusto mo? Tanong ko. Simple lang, Marisa, tumayo si Esteban at lumapit sa akin. Iurong mo ang lahat ng demanda laban kay Adrian at Cynthia. Ibigay mo sa akin ang buong control ng trust fund. At ang pinaka-importante, kailangan mong mamatay sa paningin ng publiko. Maglaho ka, dalhin mo ang mga anak mo, at hinding-hindi na kayo magpapakita. At kung hindi ako pumayag, kung hindi ka papayag, ilalabas ko ito bukas ng umaga sa lahat ng pahayagan.
Banta niya habang nakatingin sa akin ng mapanganib. Hahayaan mo bang ang mga anak mo ay lumaking ang apelyido nila ay simbolo ng pagnanakaw at korupsyon? Hahayaan mo bang ang matandang Rafael ay mamatay sa selda? Isipin mo, Marisa, isang pirasong papel lang ang kailangan para gumuho ang lahat ng pinaghirapan mo. Naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ito ang tinatawag na no-win choice. Kung itutuloy ko ang katarungan laban sa aking asawa, wawasakin ko naman ang pangalan ng aking mga anak at ang taong naging sandigan ko, si Don Rafael. Kung susuko naman ako, mananalo ang demonyong nasa harap ko. Tumingin ako sa bintana kung saan nakikita ko ang refleksyon ni Esteban. Nakita ko rin ang sarili ko. Akala mo ba ay natatakot ako sa dumi ng nakaraan, Esteban? Sabi ko, dahan-dahang humaharap sa kanya. Ang pamilya Monteverde ay matagal nang marumi sa loob, pero ang kaibahan ko sa inyo, hindi ako natatakot na sunugin ang lahat para lang makapagsimula ng bago. Nagmamapuri ka pa rin, ngisi ni Esteban. Wala kang alas rito, Marisa. Meron ako, kinuha ko ang aking phone at ipinakita ang screen sa kanya. Hindi mo ba napapansin? Kanina pa tayong nag-uusap at kanina pa naka-livestream ang bawat salita mo sa isang secure cloud server na binabantayan ni Attorney Santos. Ang lahat ng pag-amin mo tungkol sa EM Holdings, ang pagbabanta mo, at ang pagtatago mo ng mga ilegal na dokumento. Naka-record na lahat, namutla si Esteban. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho. At ang dokumentong hawak mo, dagdag ko habang hinahawakan ng papel. Sige, ilabas mo, sirain mo ang Monteverde Group. Pero tandaan mo, kasama ka sa babagsak. Dahil kung ilegal ang pinagmula ng kumpanya, illegal din ang bawat porsyento na pilit mong ninanakaw. Pare-pareho tayong mawawalan, Esteban. Pero ako, mayroon akong dangal na hindi mo kailanman magkakaroon. Hayop ka, sigaw ni Esteban. Akmang susugurin ako nang biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Don Rafael, nakatayo mula sa kanyang wheelchair, hawak ang isang baston. Sa likod niya ay ang mga operatiba ng NBI na hindi pala umalis, kundi naghintay lang ng sapat na ebidensya ng pagpapakita ni Esteban. Kuya, sabi ni Don Rafael, ang boses ay puno ng pait. Sabi ko sa iyo noon, huwag ka nang babalik. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang pinto ng mansyon ang isasara ko sa iyo. Pinto ng rehas ang naghihintay sa iyo. Habang dinadala si Esteban palabas, tumingin siya sa akin nang may galit na hindi ko malilimutan. Pero hindi ako nanginginig. Nang kami na lang muli ang natira, tiningnan ko si Don Rafael. Papa, tungkol sa dokumentong yon, totoo po ba? Huminga ng malalim si Don Rafael. Ang nakaraan ay may mga anino, Marisa. Pero ang kinabukasan ng kumpanyang ito ay nakasalalay na sa iyo. Ika'y magpasya kung paano natin itatama ang mga pagkakamali ng kahapon. Napaupo ako sa sofa, ang bawat himaymay ng aking katawan ay pagod na pagod. Pero sa gitna ng pagod na iyon, naramdaman ko ang tagumpay. Ang tunay na mastermind ay huli na. Ang mga kataksilan ay nalantad na. Ngunit habang tinitingnan ko ang larawan ni na Paulo at Bianca sa mesa, alam kong may isa pang mas mahirap na misyon ang naghihintay sa akin. Ang pagharap sa aking mga anak at ang pagpapaliwanag na ang kanilang mundo ay hindi na muling babalik sa dati. Pero ito ay magiging mas tapat at mas malaya. Ang mga rehas ng kulungan ay tila mga anino ng nakaraan na pilit akong hinahabol. 3 araw matapos ang malaking gulo sa boardroom at ang pagkakaaresto kay Esteban, nagpasya akong bisitahin si Adrian sa piitan. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pangangailangan ng isang pagtatapos. Ang closure na utang ko sa sarili ko at sa aking mga anak. Nakaupo si Adrian sa kabila ng makapal na salamin. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang ayos ng buhok na dati ay aking hinahangaan. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila nilamon ng pagsisisi o marahil ay ng takot sa kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng rehas. Marisa, bulong niya nang hawakan ng telepono. Salamat at pumunta ka. Akala ko ay hinding-hindi mo na ako sisilipin dito. Nandito ako para sa mga bata, Adrian, malamig kong sagot. Gusto nilang malaman kung bakit. Bakit mo nagawang isugal ang lahat para sa isang taong gaya ni Esteban? Bakit kailangan mong traidorin ang babaeng nagbigay sa iyo ng 15 taon ng buhay niya? Napayuko si Adrian.
Hindi ko sinasadya, Marisa. Noong una, gusto ko lang patunayan kay Papa na kaya kong palaguin ang kumpanya nang wala ka. Pero pumasok si Esteban. Pinakita niya sa akin kung gaano kadali ang kumita. Nalulung ako, Marisa. At si Vanessa, siya ang naging takasan ko sa bigat ng obligasyon na hindi ko kayang pasanin. Takasan, napangiti ako ng mapait. Ang pamilya mo ang dapat na naging sandigan mo, Adrian, pero pinili mong sunugin ang tulay na nag-uugnay sa atin. Ngayon, wala ka nang uuwian. Marisa, parang awa mo na, nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kausapin mo si Papa, iurong niyo ang demanda, gagawin ko ang lahat, hinding-hindi ko na kayo kukulitin. Hayaan niyo lang akong makalabas para makasama ang mga anak natin. Tumingin ako sa kanya ng diretso, walang galit, kundi habag para sa isang lalaking. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin nauunawaan ang bigat ng kanyang mga nagawa. Ang katarungan ay hindi isang bagay na pwedeng iurong dahil lang sa awa, Adrian. Ninakawan mo ang kumpanya, nagnakaw ka ng dangal ng pamilya, at muntik mo nang ipahamak ang buhay ni nanay. Ang bawat araw na ilalagi mo rito ay ang bayad sa bawat luha na pumatak mula sa mga mata ko at ng mga bata. Ibinaba ko ang telepono at tumayo. Hindi ko na hinintay ang kanyang mga pagsusumamo. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking kalooban. Ang 15 taon ng aking buhay ay tila isang mahabang gabi na ngayon ay nagwawakas na sa pagsikat ng araw. Paglabas ko ng presinto, naghihintay si Attorney Santos. Mayroon siyang dalang isang sobre. Marisa, ito na ang pirma ni Vanessa Cruz, sabi ni Attorney. Pumayag siyang maging state witness laban kay Esteban at Adrian para mapababa ang kanyang sentensya. Isusuko rin niya ang lahat ng mga ari-arian na naipangalan sa kanya kapalit ng suporta para sa kanyang pagbubuntis. Salamat, Attorney, sagot ko. Gusto ko ring siguraduhin na ang batang dinadala niya ay magkakaroon ng maayos na buhay. Malayo sa dumi ng mga Monteverde. Kahit ano pa ang nangyari, kapatid pa rin siya ng mga anak ko sa dugo. Bumalik ako sa mansyon. Sa sala, nakaupo sina Paulo at Bianca kasama si Don Rafael. Ang kapaligiran ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroong mga maleta sa gilid. Ma, itutuloy po ba natin ang pag-alis? Tanong ni Bianca. Ngumiti ako at lumapit sa kanila. Hindi tayo aalis para tumakas, anak. Aalis tayo para magsimula ng bago. Isang bahay na tayo ang pumili, isang buhay na tayo ang bubuo. Tumingin ako kay Don Rafael. Papa, salamat sa tiwala, pero gaya ng napag-usapan natin, itutuloy ko ang pamumuno sa shipping lines mula sa probinsya. Gusto kong ilayo ang mga bata sa ingay ng Maynila habang inaayos natin ang legal na aspeto ng kumpanya. Naiintindihan ko, Marisa, tumayo si Don Rafael at niyakap ako. Isang yakap ng tunay na ama sa kanyang anak. Ikaw ang diamanteng natira sa guho ng pamilyang ito. Panatilihin mong kumikinang ang iyong dangal, saan ka man magpunta. Isang buwan makalipas, nakatayo ako sa dalampasigan ng Batangas, kung saan matatagpuan ang main port ng Monteverde Shipping Lines. Ang hangin ay amoy alat at kalayaan. Sa malayo, nakikita ko sina Paulo at Bianca na masayang naglalaro sa buhanginan. Malayo sa mga diamanteng peking naging tanikala sa amin noon. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang huling balita. Si Esteban ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Adrian at Cynthia ay nagsisimula na ng kanilang mahabang taon sa loob. Ang Monteverde Group ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng bagong pamamahala ni Don Rafael at ng aking patnubay mula sa malayo. Huminga ako ng malalim. Sa aking daliri, wala na ang singsing sa kasal. Pero sa aking puso, naroon ang isang katatagang hinding-hindi na muling mababasag. Hindi kailangan ng isang babae ng isang lalaking magliligtas sa kanya. Minsan, ang kailangan lang niya ay ang lakas na makita ang sariling halaga, ang tapang na sunugin ang mga tulay ng kasinungalingan, at ang pusong handang magmahal muli simula sa kanyang sarili. Ang aking pangalan ay Marisa Villanueva. Ako ay isang ina, isang anak, at isang babaeng malaya. At ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang pagkatalo, kundi nagsisimula sa isang matamis at marangal na tagumpay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng dagat sa Batangas ay naging bahagi na ng aking bawat umaga. Wala na ang ingay ng mga sasakyan sa Maynila. Wala na ang mabigat na presensya ng mansyon ng mga Monteverde.
na tila laging nakabantay sa bawat kilos ko. Sa halip, ang naririnig ko na ay ang tawanan ng aking mga anak at ang mahinahong boses ng aking ina habang nagdidilig ng mga halaman sa aming hardin. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bahay na nakaharap sa dagat. Ang bahay na ito ay hindi kasing laki ng mansyon, pero bawat sulok nito ay puno ng katotohanan. Dito, hindi kailangang magsuot ng maskara. Ma, handa na po ang breakfast. Si Lola, nagluto ng paborito niyong lomi, sigaw ni Bianca, mula sa ibaba. 11 taong gulang na siya, at muling nagbalik ang kislap sa kanyang mga mata na dati ay nawala dahil sa gulo ng aming pamilya. Susunod na ako, anak, sagot ko, habang huling tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Hindi na ako ang Marisa na nakita niyo sa unang gabi ng anibersaryo. Ang aking buhok ay mas maikli na, ang aking pananamit ay mas simple, pero may taglay na awtoridad. Higit sa lahat, ang aking mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sa hapagkainan, nakita ko si Paulo na seryosong nagbabasa ng isang libro tungkol sa logistics at maritime management. Sa edad na 15, mas naging matanda ang kanyang pananaw sa buhay. Ma'am, tawag niya sa akin nang maupo ako. Tumawag po si Lolo Rafael kanina. Magpapadala daw po siya ng mga bagong kagamitan para sa port. At tinatanong niya kung kailan daw po tayo bibisita sa Maynila. Ngumiti ako. Sabihin mo kay Lolo, baka sa susunod na buwan. Kapag tapos na ang audit ng shipping lines dito. Gusto niyo ba siyang makita? Tumango si Paulo, pero may bahid ng seryosong emosyon sa kanyang mukha. Ma, tungkol po kay Papa. May dumating na sulat mula sa kanya kahapon. Hindi ko muna ipinakita sa inyo dahil ayokong masira ang araw nyo. Ibinaba ko ang aking kutsara. Anong sabi niya? Hinihingi niya po ang kapatawaran natin. Sabi niya, natutunan na niya ang leksyon niya sa loob. Gusto niya daw pong makita kami ni Bianca balang araw. Tiningnan ko ang aking mga anak. Ang kapatawaran, forgiveness, ay hindi isang utang na dapat bayaran agad. Ito ay isang proseso na kailangang paghirapan. Paulo, Bianca, ang kapatawaran ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili para magkaroon tayo ng kapayapaan, mahinahon kong sabi. Pagdating ng tamang panahon, kapag handa na kayo ang magpasya kung gusto nyo siyang makita. Hindi ko kayo pipigilan, pero tandaan nyo, ang pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tumango ang dalawa, tila naintindihan ang lalim ng aking sinabi. Sa kabilang dako, ang aking nanay Elena ay dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kalusugan ay bumalik na, at ang kanyang presensya ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumaban. Pagkatapos ng almusal, nagtungo ako sa aking opisina sa port. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga malalaking container van at mga barkong nagkakarga ng mga produkto, naramdaman ko ang tunay na respeto ng mga manggagawa. Hindi dahil ako ay isang Monteverde, kundi dahil ako ay si Marisa Villanueva, ang babaeng nagbangon sa kumpanyang ito mula sa pagkakalubog. Isang tawag ang natanggap ko mula kay Attorney Santos. Marisa, nanganak na si Vanessa kahapon, isang malusog na sanggol na lalaki, balita niya. Gaya ng hiling mo, naayos na natin ang trust fund para sa bata. Sapat iyon para sa kanyang edukasyon at pangangailangan hanggang sa paglaki, nang hindi naaapektuhan ang pamilya Monteverde. Salamat, attorney. Kamusta si Vanessa? Nagsisimula na siyang magbago. Mukhang totoo ang kanyang pagsisisi. Sabi niya, gusto niyang palakihin ang bata na malayo sa impluwensya ng nakaraan. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa malawak na karagatan. Ang batang iyon ay bunga ng isang pagkakamali, pero hindi siya ang pagkakamali mismo. Sa pagtulong ko sa kanya, tinapos ko na ang cycle ng hatred at hantungan, revenge. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang iyong kaaway na nagdurusa, kundi ang makita ang iyong sarili na malaya sa kanilang kadena. Bago matapos ang araw, pumunta ako sa isang maliit na simbahan sa tabi ng dagat. Doon, muli akong nagpasalamat. Hindi dahil nakuha ko ang kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil nakuha ko ang aking sarili. Ang 15 taon ng aking pagsasakripisyo ay hindi na sayang. Ito ang nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ang bawat luhang pumatak ay naging diamanteng nagpapatigas sa aking paninindigan. Sa kultura naming mga Pilipino, ang pamilya ang lahat. Pero natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa apelyido o dugo.
Ang tunay na pamilya ay binubuo ng mga taong nirerespeto ka, pinoprotektahan ka, at mahal ka ng walang halong kasinungalingan. Huminga ako ng malalim, ramdam ang sariwang hangin na pumupuno sa aking mga baga. Ang aking kwento ay hindi isang melodrama ng isang biktima. Ito ay isang epiko ng isang babaeng nagtagumpay. Ang pangalan ko ay Marisa Villanueva, at ngayon, sa wakas, ang aking buhay ay akin na. Ang bawat alon na dumarating ay hindi ko na kinatatakutan. Dahil alam ko na kung paano patakbuhin ang sarili kong barko patungo sa isang maliwanag at payapang bukas.